Hi guys! Good morning! Ngayong araw share ko sa inyo itong nirequest sa akin ni Amo na Chinese long soup ang tawag dito guys. So ito yung nirequest niya sa akin lutuin ngayon dahil medyo matagal na din daw na panahon na hindi siya nakahigop ng sabaw na lutong bahay guys. So for today's video guys, ito yung aking recipe for today. Chinese long soup ang tawag dito. So ito yung kanyang mga sangkap guys. Merong mais, may carrots at hindi ko alam kung anong tawag dyan sa malaki na yan guys. Parang singkamas yung amoy niya. Tsaka merong lean pork and isda. So, kahit anong isda lang pwede dyan. Merong dates. Itong dates niya, yung red na yung dates. At saka, luya. So, ganun lang yung mga sangkap niya, guys. So, tara, simulan na natin ang pagluluto. Nakita nyo, may nakikiyosyoso na naman sa akin ngayon dito. Yosyuserong aso. Laging nagmamasid-masid. Guys, yung amoy niya, kapag binalatan mo, parang amoy, alam niyo yun, amoy singkamas. Ang bango. Kapag once na ito yung soup na niluto ko sa gabi guys, hindi na ako nagluluto ng mga kung ano-ano pa. Itong soup na ito enough na sa aming tatlo dahil kumbaga 3 in 1 nandito na lahat. May isda, may karne at may gulay. At yung amo ko guys ay health conscious na rin naman siya dahil pag gabi ayaw niya kumain ng mga mabibigat na mga pagkain. So, soup lang sa kanya okay na. At paggabi kasi, minsan, hindi kami sabay-sabay kumakain. So, okay na yung isang recipe lang kagaya nitong soup na mayroon silang datnan na makain sa gabi. So, guys, ganito lang kasimple magluto nito. After ng mga gulay guys na nahiwa ko, lalagyan ko lang ng asin itong aking isda. At hiwain ko ng tatlong hiwa itong aking karne. Maliit lang naman kasi. At sa isang kawali guys, magpapakulo ako ng tubig para dito sa aking karne. Ilulublog ko lang yan ng mga 10 seconds para matanggal yung amoy at yung mga impurities niya. Tsaka another cooking na naman tayo dito sa isang kawali uli. Maglagay lang tayo ng mantika para iprito itong aking mga luya. Para pampatanggal na ito ng amoy guys. So, kailangan natin prituhin para lumabas yung kanyang aroma. So, ganun lang kadali guys. And then, iprito itong isda na nilagyan natin ng asin. Saglit lang ito. So, after ko maprito yung guys, yung isda, ilalagay ko ito sa isang soup bag or ano ba yung tawag nila dito? Soup bag or soup net. Basta sa isang, isang tela na para sa isda yan pag luto dito ng mga sabaw-sabaw nila. So, ganito dito guys. Pag sa atin sa Philippines, hindi ganito. Talbog-talbog lang. May kamatis, may sibuyas at ayun na. Higop na ng sabaw tayo. Dito, ang daming arte, diba? So, ang hirap magluto ng mga pagkaing chikwa guys. Ganon dito. Kasi ito na yung isda, tsaka yung karne, ready na lahat. Ito muna ang mauuna. Pagsabay-sabayin ko to. Yan. Saka ito later na, after 1 hour pa yan. Oh! So hot. So guys, dito sa isang soup pot na pinakuluan ko na yung tubig, lalagay ko lang ito yung mga part na ng gulay na matitigas at saka yung isda at ang karne. So papakuluan ko ito within 1 hour sa mahinang apoy guys. At saka itong natitira, after 1 hours ko pa itong ilalagay. So, ito na guys, after 1 hour. So, ganito na siya. So, ihahalo ko na yan, lahat-lahat ng ito. So, guys, another 2 hours ko na naman ulit itong pakuluan. So, ang total time nito ng aking pagluto is 3 hours, guys. So, yung iba nito mas matagal. Kasi mas matagal, mas masarap ang lasa. Pero kay amo, guys, okay na yung 3 hours. Dahil sabi niya, ang bilis ng gas namin kapag lagi kami panay soup. So, tipid-tipid din daw pag may time. So, here we go na, guys. Luto na yung aking recipe for today. So, ang tawag dito guys, long soup. Chinese long soup ang mga tawag dito. So, iba't ibang klaseng version. Ito na yung Chinese long soup nila. So, guys, tinikman ko na at nauna na akong kumain. So, sana'y nag-enjoy kayo ng aking recipe for today. Have a good day. Bye-bye.